Okay lang bang humingi ng sign sa Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Sa mga bago po sa atin, first time nanood dito sa ating channel, sa mga devotions natin, ang tinatalakay po natin this year ay patungkol po sa mga topics sa seminary. So mahabang panahon po ako nag-aaral sa seminary, 6 years, 3 years plus 2 years, parang 2.5, so almost 12 years. So, ito yung mga topics sa seminary na pinag-uusapan na gusto ko pong i-share sa inyo, pero very practical po yung mga topics natin at madali lang i-apply sa buhay. So, 365 topics po yan. Tingnan natin, no, para matatapos na yata tayo. Letter S na tayo. At ang pag-usapan po natin ay sign o sinyales mula sa Diyos. Now, gusto po nang batiin si Ray Gutierrez, Giovanni Pagaran, and Kuya Nards. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood dito sa mga devotions natin. I hope makatulong po ito sa inyong paglagong spiritual. Binabati ko rin po ng happy birthday si Brother Benji Garcia. Nakikiselebrate yung buong community sa iyong karawan. So, let's go to the topic, signs. There are two kinds of signs, miraculous signs and practical signs. Now, para po mas may apply natin sa mga buhay natin, dinistinguish ko yung dalawang klase ng signs o sinyales or sign. Sometimes we call it miracles. So, dalawang klase po, yung isa miraculous, yung pangalawa naman ay practical. So, yung practical po yung pag-uusapan natin ngayon, bukas yung miraculous. So, miraculous signs like healings, wonders, and fulfilled prophecies reveal God's power and point people to Christ. Yung practical signs naman po, however, involve God's guidance through His Word, godly counsel, inner peace, answered prayers, and His glory revealed. Both kinds remind us that true signs are meant to deepen faith, not just satisfy curiosity. So, magbibigay po ako na sa inyo ng example dito sa Genesis chapter 24, verse 12 to 27. Ito po yung mga panahon na si Abraham, hinahanapan niya na ng asawa yung kanyang anak, si Isaac. Now, ayaw ni Abraham na yung mapapangasawa ni Isaac ay yung mga masasamang lahi, no? So to speak, yung pangit yung kultura, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga nanununog ng kanilang mga anak bilang pagsamba. No? I'm not sure kung yun yung practice nila during that time. Pero yung mga Canaanites kasi, notorious sila sa ganong klaseng kultura na may mga pagkakataon na pati yung anak nila sinusunog nila bilang alay kay Molech. So, gusto ni Abraham na yung mapapangasawa niya galing sa sarili niyang lahi sa lupain ng Chaldea or Chaldea. So, yung isa niyang servant, yung pinaka-chief servant niya, inutusan niya. Sabi niya, punta ka doon sa lugar kung tagasan ako, no? Punta ka ron, hanapan mo ng asawa yung anak ko, si Isaac. So, yung servant nagpunta doon sa Chaldea, and doon, nung nandun na siya, it's a long journey. Mahabang paglalakbay po yun. Tapos nung nandun na siya sa lugar na ni Abraham kung saan siya nanggaling. So, dito nanalangin siya. Sabi dito, then he prayed, Lord, God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. See, I'm standing beside the spring and the daughters of the townspeople are coming out to draw water. So, nananalangin siya. Actually, humingi siya ng sign. Sinyales. Sabi niya po rito sa verse 14, at mangyari na ang dalagang aking pagsabihan, pakibaba mo ang iyong banga upang ako'y makainom, at kanyang sasabihin, uminom ka at painumin ko pati ang iyong mga kamelyo. Basically, yung panalangin niya, Lord, sana makatagpo ko yung napakabait na babae. Paiinumin ako, tapos hindi lang ako, pati yung kamelyo ko. Isipin mo, babae, mag-iigip, painumin ako, painumin pa lahat yung mga kamelyo. Around 10 kamelyo yata yun. So, nakatagpo niya nga yung babae na yun. Tapos ganun nga yung usapan nila. Napakabait talaga. Exactly kung paano ipinalangin nung servant. At yun nga yung nangyari. So, yun yung sign na hiningi niya. At yun nga yung isinagot ng Diyos. So, pwede niyo pong basahin itong chapter na ito, no? Genesis chapter 24. Now, on a practical level, bibigyan ko po kayo ng 5 practical signs from God. 5 practical na paghingi ng sign sa Diyos. So, ito po ay very practical. Pwede agad nating i-apply sa ating mga buhay. Minsan humingi tayo ng signs sa Panginoon. Lord, give me signs. Now,
kailangan mapanood niyo yung devotion bukas kasi yun yung miraculous. At there are times na hindi dapat tayo humingi ng sign sa Diyos, no? Yung parang tinetest natin sa Diyos. Si Lord. Pangit yun. Hindi tama yun. Pero ito, practical. Ito yung tama. So, number 1, affirmation. If it is affirmed by godly people. Maraming mga verses patungkol po dyan. No? Pag meron kang desisyon na gagawin, humingi ka ng sign sa Panginoon. Halimbawa, anak ka. Humihingi ka ng sign sa mga decisions mo. Pwede mong ipag-pray, Lord, padala niyo pa ako ng mga godly people na pag humingi ako ng advice sa kanila, yung sasabihin nila sa akin, maka-Diyos, naaayon talaga sa Biblia. Yun yung mga practical signs. Pwedeng payo ng magulang mo, no? Very godly parents. Pag nagpayo yan, talagang maka-Diyos yan na mga payo. So, dapat yung decision na gagawin mo na hinihingan mo ng sign sa Diyos kung tama ba yun o hindi. Dapat merong affirmation. Affirmation ng mga taong maka-Diyos na hindi ka a-advisean ng ikasasama mo. So, that's number 1. Number 2, alignment. Para mas mabilis masundan po, 5 A po ito, tapos 5 P. Pangalawa po, alignment. If it is aligned with God's Word. Every time po nahingi tayo ng sign sa Panginoon, laging align sa salita ng Diyos. Kaya, napakawais para sa atin na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Alam natin kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Meron ka bang career na papasukin, negosyo na papasukin, may pinagdidesisyonan ka? Kailangan alam mo kung ano yung nakasaad doon sa Biblia, nag-a-apply ka ng trabaho. Alam mo yung mga principles ng Biblia, tapos yung ina-applyan mo ng trabaho, sasalungatin yung mga prinsipyo sa Biblia. Alam mo na agad yun, sinyalis na agad yun, na yung trabaho mo, hindi yan para sa iyo, hindi yan galing sa Panginoon. You have to reject that, you have to say no to that kind of job. Kasi nga, pag humingi ka ng sign sa Panginoon, dapat aligned sa salita ng Diyos. Aligned sa mga prinsipyo ng Diyos. Pangatlo po, accompanied. If it is accompanied by God's peace. Malalaman mo na ang isang bagay galing sa Diyos, kalooban ng Diyos, oportunidad man yan, o mapapangasawa, na pinagpe-pray mo, Lord, ito ba naliligaw na to? Para ba talaga sa akin? Lord, ito ba babae na to na talagang crush na crush ko, gusto kong ligawan? Akin ba talaga to? Binigay mo ba talaga para sa akin to? Mga kapatid, alam niyo po yung isa sa pinaka-importanting sign galing sa Diyos ay kapayapaan. Ito yung kapag ginawa mo, hindi binabagabag yung damdamin mo. Kapag nababagabag yung damdamin mo, it means there's something wrong. Hindi yan para sa'yo kapag nababagabag yung damdamin mo. Hindi ka mapakali. Pero malalaman mo na yung isang bagay para talaga sa'yo, pwedeng negosyo yan, pwedeng career, pwedeng mapapangasawa, pwedeng isang oportunidad na merong pintong nabuksan sa'yo. Pag pinasok mo yan, kapag meron kang peace from God, it means it's really for you. Galing sa Diyos yan. It's a sign from God. Number 4, answer. Answer. If it is a clear answer to prayer. Kapag ito ay klaradong-klarado na sagot ng Diyos sa iyong... Una, syempre, dapat nananalangin ka, no? May pinagpe-pray ka na trabaho, promotion, o pinagpe-pray mo yung course na kukunin mo, or pinagpe-pray mo yung isang tao na sana dumating sa buhay mo, no? Let's say, byuda ka, o kaya byudo, o kaya marrying age ka na, let's say you're 25 years old, no? Lord, ito ba talagang tao na to? Para sa akin ba talaga to? Siyempre, kung ipinag-pray mo yan, sasagot ng Diyos sa iyong panalangin. Pwedeng oo, hindi, o mag-antay. Depende sa sagot ng Panginoon. Pero, malalaman mo kung yan ay para sa iyo talaga pag pinanalangin mo. Siyempre, humingi ka sa Panginoon, pag ibinigay niya, yun yung sagot niya. Pero dapat i-consider mo rin lahat ng ito. May advice ng mga makadiyos na tao, advice ng parents mo, align sa Biblia, meron kang kapayapaan mula sa Diyos. At higit sa lahat, number 5, aim. Aim. If it aims to bring greater glory to God. Sa lahat ng mga decision na pipiliin natin, sa lahat ng mga options na meron tayo, kung alin dyan yung nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, nagpapasaya sa Diyos, hindi nababagabag yung iyong damdamin kasi you know this is for the glory of God, then that's the sign. That's the perfect sign for you. Very practical na mga kapatid. Minsan pag nagtatanong tayo, Lord, alin ba dito sa dalawang to ang pipiliin ko? Parang pantay sila eh. Pero isipin mo mabuti, Lord, alin ba dito yung nagbibigay ng mas
greater glory for you. Kapag nasagot mo yun, kung ano yung sagot sa katanungan mong yun, yun yung sagot. Yun yung sign ng Diyos para sa'yo. Minsan kasi, pinagpipilian natin quality or minsan pinagpipilian natin pera, sweldo, mas mataas na compensation. Tapos yung isa naman, maganda, something that you love. Tanongin mo yung sarili mo agad, Lord, alin ba dito nakapagbigay ng kaluguran sa'yo? Kung ano sagot doon sa tanong na yun, yun yung sign na para talaga sa'yo. So, application number 1, pay attention to godly counsel. Mga kapatid, ginagamit talaga ng Diyos yung mga mga may takot sa Kanya. Kaya pag nagsalita yan sa'yo, pwedeng church leader mo yan, discipler mo, or padre de pamilya, magulang mo, at alam mo naman na may takot sa Diyos, pag nagsalita yan sa'yo, pakinggan mong mabuti. Kasi kung anong sasabihin yan, full of wisdom yan, lalo na kung laging nagbabasa ng Biblia yan, full of wisdom yan. At i-consider mo talaga yun. You have to pay attention to godly counsel kasi sila yung gagamitin ng Diyos. Minsan kasi, lalo na pag usaping pag-ibig, kadalasan bulag talaga tayo. Hindi natin makita kung ano yung reality. Marami nga dyan, binubugbog na, feeling niya, mahal na mahal pa rin siya. Marami mga ganun sitwasyon. So you have to really pay attention to godly counsel kasi sila yung nakakakita ng mga bagay na hindi mo nakikita. Number 2, prove it through God's Word. Kung yung isang desisyon na gagawin mo, para mo talaga makita, galing ba talaga sa Panginoon? Yung advice na na-receive ko, galing ba talaga to sa Panginoon? Ito ba talaga yung tama? Prove it with God's Word. Pag yan hindi mo na-prove sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga prinsipyo ng Biblia, that's not it. Hindi ka dadali ng Panginoon sa isang sitwasyon na kokontra sa kanyang mga salita. Ang batayan talaga ng ating mga desisyon sa buhay, pati mga oportunidad na dumadating sa atin, ay naaayon sa salita at prinsipyo ng Diyos. And number 3, pursue and ask for God's peace. Hanapin po talaga natin yung kapayapaan galing sa Diyos. I'm not sure kung ano pinagdadaanan natin ngayon, no? Pwedeng nakagawa na tayo ng desisyon na isang bagay na naririyan na. Pero parang hindi tayo makapakali. Kapag wala yung peace ng Diyos sa'yo, umalis ka na dyan, no? Hindi yan para sa'yo. Pwedeng relasyon yan, pwedeng trabahong napasukan mo, pwedeng isang desisyon na nagawa mo na naririyan na. Kung wala kang kapayapaan ng Diyos, get out of that situation. Kung possible. Pero kung marriage siya, nakapagpakasal ka na, you have to think through it. Ask godly advice, no? Pang-apat po, pray earnestly before making decisions. Bago ka gumawa ng desisyon, napakalaga na ipanalangin mo muna. Kasi ang isang sign na hiningi mo sa Diyos ay nakaugnay po yan sa ating panalangin. Kasi syempre nananalangin ka, Lord, pwede po bang bigyan niyo po ako ng trabaho? That's your prayer. Lord, pwede niyo po akong bigyan ng isang oportunidad na makapagtrabaho ko sa ibang bansa. Syempre, hingi ka ng sign sa Panginoon. Lord, meron akong employer dito, employer 1, employer 2, employer 3. Lord, ano ba yung sign? Sign mo na ito ang pipiliin ko sa tatlo na to. Of course, kukonsider mo yan. Godly advice, align ba yan sa salita ng Diyos? Meron ka bang kapayapaan dyan? Alin ba yung nagbibigay ng kaluguran dyan sa Panginoon? Pero dapat yun, naibabad mo muna sa panalangin. Kasi syempre, ang Diyos ang sasagot sa iyong panalangin. Number 5, prefer the path or decision that brings glory to God. So, balik tayo. Employer 1, employer 2, employer 3. Lord, alin ba dito sa tatlo na to ang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Baka mamaya pinili ko si employer 2, hindi na naman ako hindi ko na makita yung mga kapatiran ko sa pananampalataya, hindi na ako makapagsimba, hindi na ako makapaglingkod sa inyo sa maraming kaparaanan na related sa church. Baka agawin pa ng Diyos. Marami pong ganong nangyayari, no? Pinili mo si employer 2 kasi ang taas ng compensation, pero napalayo ka naman sa Diyos. So, that's not God's will for you. So, pag pumili ka rito, ang tanong mo lagi, Lord, which one brings you the greater glory? Alin ba yung nagbibigay sa'yo ng kaluguran? Alin yung nagpapasa sa'yo dito? Alin dito sa tatlong decision na to o tatlong options na to ang magpapangiti sa'yo? Then, that's my choice. Ayun ang pipiliin ko. Ang pinakamagandang sign po talaga ay yung nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi ka magkakamali doon sa ganong desisyon. So, prefer the path or decision that brings glory to God. Para po sa ating discussion, what practical signs do you need from God today? Kailangan mo ba ng signs sa Panginoon ngayon? Nakatulong ba yung devotion natin sa iyo? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Lord,
I pray that you give me practical signs to confirm your will for my life. Guide me in every decision I make. I don't want to pursue anything that is not aligned with your plan. My desire is to glorify you in all that I do. Please grant me your peace so I may discern your will. Humble my heart and use godly people to guide me for your greater glory. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Kung meron po kayo natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.